Mga minamahal, tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Pagkilat mo pagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, kayo nagpupuri, nagpapasalamat ng Diyos sa malayang pagkakataon, pinagkalumos sa bawat isa amin na pong mapakinggan ng ibang salita. Aming dalangin na Diyos, magsilid itong pagkain na aming kaluluwa, mag-isayang po mga televiewers, mga Panginoon. Hallelujah. Bigyan sa pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Aming po mga mahal sa buhay. Bless them, O God. At sa iyo makapangyari yung pangalan namin sinasaway, ang mga demonyo ng gawa ng kaaway, cast out, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. Ang ating pong pagsaing ngayong hapon na ito ay pamagatan nating sakripisyo. Sacrifice. Ilan na lang nga ba ang nakakaramdam ng sakripisyo? O nagbabanggit nito minamahal sa kanilang buhay? Ating kunin ang unang bersikulo, minamahal ko, dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Praise God. Dito po sa Juan 3, talatay 16, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. God bless you po, brother na to. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang sarili, nakipamuhay sa mga tao na kanyang nilalang. Grabing sakripisyo ito, minamahal. Anong dahilan? Upang sila iligtas sa kanilang ginawang kasalanan. Ganun po pag-ibig ng ating dakilang Diyos, minamahal. Kaya nga, ang sabi sa Biblia, kung sino man ang nagmamahal sa kanyang sarili, hindi niya mahal ang sarili niya, minamahal. Nag-isip lang siya, minamahal ko, na maaring hindi kanyang gagawin, minamahal ko. At ipasahin yung pangalawang bersikulo dito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 35. Ito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, ang versikulo po ay 35. Sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maliligtas yaon. Amen. Nang dahil sa Ebanghelyo, maliligtas ang buhay mo. Ginagawa mo ba ang mag-share? Nagpupuri ka ba sa bahay nyo? Nanalangin ka ba sa ating Panginoon na sana bigyan pa ng pagkakataon na ang kanyang salita ay may palaganap? Kasi kung minsan, minamahal, nakalimutan na ito ng mananampalataya. Ang inisip nila, minamahal ko, sila ligtas na, bahala ang Panginoon doon sa tatawagin niya. Hindi po minamahal. Tayo rin na inaasahan ng ating dakilang Diyos na sabi na Ilocano, iwaragawag itisarita na. Ipamalita ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. Isipin natin, minamahal, kung nabasa natin ang Biblia, God gave His only begotten Son upang kung sino maniwala sa Kanya maliligtas. Ngunit ginagawa na ba ito ng tao? Kasi sinasabi natin, minamahal ko, marami ng kongregasyon. Sabi ko si minamahal, tayo lamang ang nakakasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ng ating magulang sa ating Panginoon, beloved Evangelist Melissa Almeda. Tayo lamang. Yung ibang minamahal, nakawala na nga, nagtatago na nga. Tumingin tayo, minamahal ko, sa Biblia. Kung ba'y halimbawa, minamahal, nung hindi nagmamahal sa kaligtasan. Basahin natin, minamahal ko, doon sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 22, praise God. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, ang talatay 16 hanggang 22. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay
na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka at ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat, nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Amen. Yumaon ng namamanglaw ang binata sapagkat marami siyang ari-arian. Sa atin ba ngayon, binamahal, tatanungin kita, pwede bang iwanan yung pag-aaral mo nang dahil sa akin? Gagawin kita mangangaral, hindi na doktor, hindi na abogado, mangangaral. Ay isipin ng iba, matagal ka pang bumalik eh. Mag-aaral muna ako. Tanong mo yung iba, kung kakausapin sila naman ng Panginoon, na kung kaya nilang iwanan ang kanilang ari-arian nang dahil sa Ebanghelyo. Kasi sasabihin mo naman, kasi po malapang nagagamit mo naman yung kinikita ko sa hanap buhay. Isipin po natin, napakaraming dahilan ng tao ngayon, minamal ko. They don't know the meaning of sacrifice. Wala na yun. Isipin mo, minamahal, magmula 1972 hanggang ngayon, o maliban lang, nung napunta ako sa intelligence, minamahal ko, nagbigote ako. Tuwing gawain yan, ahit yan. Iniipunan ko yan. Sakripiso. Iniipunan ko, ayaw kong makita, minamahal, katulad nung nagpatuto, minamahal ko, dito nung araw. Nakatakip ang muka. Anong tanggalin ng muka? May bigote. Anong dahilan kung bakit hindi mo matanggal? Anong dahilan kung bakit nananatili yan, minamahal? Gusto mo, sundin ka rin o sundan ka rin ng tao? Malaman na sa Kristiyano pala, pwede palang gawin yun. Isipin po natin, minamahal, na tayo naghihintay na lamang ng oras, ng araw, ng panahon upang bumalik ang ating dakilang Diyos. Kung abutan ka ng ating mahal Panginoon, na wala sa kaaya-ayang mukha, minamahal. Masasabi mo na, mahal Panginoon, sandali lang po, magtitiset lang ako. Kasi may pinuntahan nung araw, minamahal. Wala na dito ngayon yun. Isipin natin, minamahal, kaya pala hindi makalabas-labas agad ng bahay kasi nakasanto. Pwede kung mag-isa ka doon sa bahay, wala nakakita sa may kasama ka. Kaya, makita mo natin, minamahal, ang sakripisyo na may idudulot ng isang tao na nagmamahal sa ating mahal Panginoon. Ang ginagawa natin, minamahal, nag-aayuno tayo. Are we doing it right? O nang dahil sa kailangan lang? Kasi nung araw yung sabihin ko sa inyo mga minamahal, nung ako nasa pastoral house pa, minamahal ko, siguro mga 6 yun, mga 21 days. 6. Lagi nakasulat yun, hindi ka pwedeng umayaw. Nakasulat. 4 dito sa may pastoral, 2 sa probinsya, minamahal. At yun ang ginawa ko sakripisyo sa aking buhay. Wala akong mahihahandog sa mahal Panginoon. Wala. Sapagkat wala nga akong pag-aari dito sa lupa. Nakita mo na, mahal?
Wala akong pag-aari sa lupa. Wala. Magising aking beloved wife nung araw, alam niya na ibinigay lang siya ng Panginoon sa akin. Kahit ngayon, nag-iisip ako, minamahal ko. Bakit ko ba nabanggit yun? Ngunit tama nga naman. Wala akong pag-aari sa lupa. Isang araw, o kahapon, nung isang araw, alam kong wala na akong pera, minamahal ko. Dumut ako sa bulsa, minamahal. Dumukot ako sa bulsa ko. Meron pa pala akong 1,000. At ang yun ang pinabili ko, minamahal ko ng tuyo. Yun ang ulam ko. Kagabi. Tuyo. Isipin po natin, minamahal ko, no, marami mabibili. Ang 1,000, minamahal ko. Pero ganyan sabi ng abang lingkod, hati. So yung 500, akin ang 500. So makita po natin, minamahal, hindi mahalaga sa akin yung pera. Ang mahalaga sa akin ay makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya makikita po natin, minamahal ko, ano bang inialay na sakripisyo ni Apostol Pablo, minamahal ko? Siya po'y maalam sa batas. Ang sinasabi nga natin, minamahal ko siya isang abogado. Ngunit iniwan niya kanyang profesyon, minamahal. At naglingkod sa ating dakilang Diyos. Siya nga may pinakamaraming sa sulat sa Biblia, minamahal ko. Sa New Testament. Kung ating babasahin, minamahal ko sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 27. Praise God. Dito po sa aklat ng Pangalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 27. Ito po nakasaad. Sa mga Hudyo, makaliman tumanggap ako ng tig-4 na palo, kulang ng isa. Makaitlong akong hinahampas ang panghampas. Minsan akong binabato, makaitlong akong nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y sa kalaliman ng dagat sa 26. Sa mga paglalakbay, madalas sa kapanganiban ng mga ilog, sa mga kapanganiban ng mga tulisan, sa kapanganiban ng aking mga kababayan, sa kapanganiban ng mga hentil, sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng bulaang kapatid. Sa pag-aaral at pagdaramdam sa pagpupuyat ay madalas akong nagugutom at uwaw sa pag-aayuno ay madalas ginaw at kahubaran. Amen.